Gift from God. Ganyan inilarawan noon ni Pope Francis ang internet. Pero kamakailan hinikayat niya mga kabataan na bawasan ang panahong iginugugol online para raw mas maging produkto o produktibo. May report si Maris Umali. Pagising pa lang ni Aubrey, pagsasurf na sa internet ang inaatupag niya. Katunayan naka-only surf daw siya para 24 oras siya makakapag-online. Aminado nga raw siyang nakasalalay na ang buhay niya sa internet. Usually kasi paggising ako, talagang naka-online lang din ako lagi. Kailangan ko rin kasi for work and for family. My family lives in Australia. Bukod sa pamilya at trabaho, internet din ang paraan ni Awi para maisagawa niya ang tungkulin sa kanyang mga outreach project. 3 pa ang kanyang cellphone na lahat may unlimited internet access. 90% hindi kayang buhay nang wala siya. Yun nga, work. Tapos kapag nasa labas ka naman or you're on vacation, constant pa rin naman yung pag-update mo sa work. And then kung yun nga yung outreach din namin, sobrang in-need din talaga siya. Katanggap-tanggap daw ang ganitong pagkahumaling ng mga tao lalo na ng mga Pinoy sa internet ayon sa isang psychologist. Katunayan base sa isang global study, ang mga Pinoy ang pinaka-sociable sa mundo. Tinataya nga aabot sa 53 hours kada linggo ang oras na ginugugol ng mga Pinoy online laban sa global average na 42 hours. Kaya mahirap na raw ihiwalay ang internet sa buhay ng mga Pinoy. Ang mga Pinoy are very relational, very sociable, and now nadagdagan yung ways for Pinoys to relate with people, and that's through the net. Everything is woven online. So that's how Filipinos keep updated. Kamakailan hinikayat ni Pope Francis ang mga kabataan na iwasan ang paggugol ng sobrang panahon sa internet, pag-chat at panonood ng telebisyon. Ayon sa Santo Papa, mas mabuti raw kung gamitin ang kabataan ng oras sa mas produktibong bagay. Pero sabi ni Dr. De Leosa, hindi naman daw lahat masama ang dulot ng internet. Internet is something neutral. So ibig sabihin nun, it has some good points, it has some bad points. Nagiging stagnant sila sa pag-develop ng social skills nila because they usually develop it online, tapos nakukuha pa nila yung mga values na hindi talaga angkop sa Filipino culture. Marami ring values, of course, like for example, lumalawak yung pag-iisip natin, mas nagiging acceptant tayo sa mga diverse cultures. Kaya payo ni De Leosa, isa sa mga importanteng prinsipyo is of course always moderation. Even sa paggamit ng internet, we have to be balanced in our lives. Maris Umali, GMA News.